Hindi nakaligtas sa pandinig ni Gaston ng malakas sa tawanan ni Nati at Peter. Nakaglu ng kanyang mga mata sa pintuan dahil hindi naman niya kayang makabangon. Isa pa nakayakap ang anak niyang si Brixton na halatang puno ng pananabik sa presensya niya. Nang umingit ang pintuan ay pilit kinalma ni Gaston ng kanyang sarili kahit na alam niyang nilalamon siya ng matinding selos. Selos kahit na wala rin siyang patunay sa kanilang relasyon. Si Brixton? Tanong ni Nati na sinulya pa ng anak na nakatulog na sa braso ng kanyang ama. Aw, nakatulog na. Nilingon na niya si Peter na naistatwa na sa kanyang gilid. Bakit? Hindi siya makapaniwala kung anong itsura na meron ng lalaking paulit-ulit na pinili ni Nati. Ilang beses niya pang kinakailangang ikurap ang mga mata at baka namamalikmata lamang din. Ngunit hindi naglahong imahe ng dating governor ng Benguet sa kanyang paningin. Itong ang lalaking yun. Napansin naman ni Nati ang mga mata niyang napuno ng labis na pagtataka. Nagkasakit siya. Tanging nasabi ni Nati dahil nababasa niya ng mga tanong ni Peter doon. Next time na lang siguro kayo magkita ni Brixton, Peter. May hirap ng gisingin pang bata. Oo naman, aayos lang. Nanliligaw ka ba ulit kay Nati kahit na nakita mo ngayon kung gaano kalaki ang kanyang tiyan? Diretsang tanong ni Gaston. Hindi niya makakalimutan ng tagpong niluhuran nito si Natalia. Nawalang ngiti ni Peter sa kanyang labi na napatingin na kay Nati na biglang nagulat sa malayong throwback ni Gaston sa nakaraan nila noon ni Peter. Nakalimutan na nga nila yon. Hindi siya. Sana marunong kang dumistansya kapag alam mo naman yung nagmamay-ari na. Unang pamangkin ko tapos sinunod mong hipag niya. Ano bang plano mo? Makakapagigante ha? Bahagya pang inangat ng dating governor ang kanyang ulo upang magtamang paningin nila. Gaston, saway ni Nati ng tingnan si Peter na halatang nabipiko na sa kanya. Ang tagal ng panahon na noon, hindi mo na kailangang balikan pa. Halos lahat doon naka-move on na rin. Hindi tinitingnan ni Gaston na nagpaalam na si Peter. Pasensya ka na, Nati. Nag-cause pa yata ako ng hindi niyo pagkakaintindihang dalawa ng ama ng mga anak mo. Aalis na ako. Sa sunod na lang ako makikipagkita sa panganay mo si Brixton. At bakit ka naman makikipagkita sa panganay namin? Anong kailangan mo? Si Gaston na hindi na nagugustuhan ng sinabi ni Peter. Uminit pang ulo niya nang tumalikod to siya umalis. Ilang sandaling binalot sila ng katahimikan. Kung normal na araw yon, aawayin na ni Nati si Gaston sa pagiging masama ng ugali nito, ngunit mabuti na lang at napigilan niyang gawin ito. Bukod sa ayaw niyang pasamain ng loob ng dating governor, ayaw niya mag-away pa rin sila. Nakita ko lang siya sa labas, may dinalaw lang nakakilala dito. Hindi mo siya kailangang ganunin. Isa pa, alam niyang ikaw pa rin ang ama ng pinagbubuntis ko. Gusto lang niyang mag-hi kay Brixton. Paliwanag ni Nati kahit hindi naman niya kailangang magbigay ng paliwanag. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung, pwes kaming dalawa, nakalimutan na namin to. Kung hindi mo pinaalala, hindi na namin maiisip. Tinikom ni Gaston ng kanyang bibig. Mukhang lumagpas nga yata siya sa linya dahil doon. I'm sorry Nati, nadala lang ako ng bukso ng damdamin ko. Umirap lang si Nati at napahawak na lang sa kanyang tiyan na bahagyang nanigas na naman. Napapadalas ng paghihilab nito na sign na nalalapit na rin ang kanyang paglabas sa mundo. It's fine. Tanging nasabi ni Nati na pilit inunawang kalagayan ni Gaston na sandaling yon. Tumitig pa ng ilang segundo si Nati sa mukha ni Gaston. Nalungkot pa siya nang makitang ang laki-laki talaga ng pinagbago ng kanyang mukha. Nawala ang pagiging kalmado rin nito. Napalitan niya ng pagkabalisa sa mga nangyayari sa kanyang paligid. May halik ng lungkot ang mga mata nito. Naisip niya na kung pasasamain pa niya ang loob nito, baka mas lalo tong lumala. Uuwi na muna ako. Iiwan ko na muna din dito si Brixton sa'yo. Sa labas lang nasilid mo si Maria Gina. Just in case na kailanganin mo siya pagising ni Brixton. Ipapasundo ko na lang sila mamaya. Bakit? Nag-aaya si Kuya Nick ng family dinner. Explain ko na lang sa kanila kung bakit wala si Brixton. Hindi na siya pinigilan pa ni Gaston. Sige na, aalis na ako. Nati, kailan ang next check-up mo? Magpapagaling ako. Gusto kitang samahan sana. Alanganin siyang nilingon ni Nati at muling sinipat ang kanyang kalagayan. Sa sitwasyon niyang iyon na hindi halos makabangon, kung walang alalay baka hindi to payagan ng doktor. Ganun pa man hindi na lang niya hinadlangan ang kagustuhan nito na mangyari. Isa pa last check-up niya na yon bago siya manganak. Gusto niyang iparanas kay Gaston ng samahan siya. Magsasama na lang sila ng mga maid nang sa ganun kung kailangan ng mga alalay din sa lalaki. Next week, dadaanan na lang kita dito bago ko pumunta sa doktor ko. Salamat Natalia, pwede bang humingi pa ng isang request ngayon? Umirap ang mga mata ni Nati ng lihim at siniguradong hindi yun nakikita ng kaharap niya. Ano? Pwede bang pahawak ako sa tiyan mo kahit na saglit lang? Napakurap ng kanyang mga mata si Nati na parang binuhusan ng malamig na tubig
Willing ba siya? Handa ba siya? Anak din naman niya ito, ngunit hindi ba yun magiging awkward bigla? Sige, humakbang na si Nati palapit ng kama upang pagbigyan ng kanyang hiling. Inumang niyang malaking siya na ng madampian ng mainit na palad ng palad ni Gaston, ay nagsimulang maglikot ang bata, tumalon-talon at maligaya sa init na yun ng palad ng kanyang ama. Hindi mapigilan ni Nati na mahigit ng hininga. Magkahalong sakit at lungkot ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon, o marahil daman niyang lungkot sa buong katawan ni Gaston habang ginagawa niya sa kanyang tiyan ito. Hi anak, ako to ang daddy. Huwag kang mag-alala, lalaban ako para sa inyong magkapatid. Hindi na napigilan pa ni Nating bukso ng kanyang damdamin, pumatak ng luha niya matapos na iiwas ang kanyang paningin kay Gaston. Sincere ang boses nito at halatang totoo. Pasimple niya yung pinunasan, hindi pinahalata sa dating asawa ang emosyong nadarama niya. Lalaban ng daddy para sa inyong dalawa ng Kuya Brixton mo, anitong patuloy pa ang hagod. Nang sumapit ang last check-up ni Natay, tinupad niyang kanilang usapan ni Gaston. Dumaan siya sa ospital nito upang sunduin si Gaston. Naisa na siyang samahan ng ina, ngunit sinabi niya na huwag na. Hindi naman siya nito pinilit. Hindi na rin ito nangulit ng dahilan, inihatid pa siya ng driver nila sa pintuan ng silid ni Gaston sa pag-aalala nito sa kanya. Ilang beses siyang kumatok sa pintuan. Sure siya na ready na si Gaston, nakachat niya pa ito na nagdaang gabi at normal na pinag-usapan nila ang huling check-up na gagawin nila ngayon. Huwag niyang sabihin na tulog pa siya. Binuksan niya ng pintuan upang salubungin lang siya ng tanawin ng mga utility ng ospital ang naroon. Nagpapalit ng beddings ng kama kung saan nakahiga si Gaston. Ilang segundong naging blankong isipan ni Nati nang hindi niya makitang bakas ni Gaston dito. Nasaan ang pasyente dito? Nautal at nangangatal ang boses sa tanong niya. Maraming mga negatibong bagay nang rumihisor sa kanyang isipan, mga bagay na hindi niya mapigilan na panginigin ang kanyang kalamnan. Napahawak ng isang kamay ni Nati sa gilid na dahon ng pintuan upang kalamayin niyang kanyang sarili. Sumidip ang kanyang kaba nang makita na may nurse na papalapit sa kanila. Nais nang himatay ng katawan niyang mga sandaling ito, kalinsabay ng malakas na dagundong ng tibok ng puso niya. Hindi pwede. Kayo po ba si Mrs. Barcelo? Hindi malaman ni Nati kung iiling o tatango. Hiwalay na sila kaya Miss Bentacourt na ulit siya, oras na maayos niyang mga papers niya. Ngunit sa huli napilitan na lang siya na tumango. Oo, ako nga. Nasaan siya? May nangyari bang hindi maganda sa asawa ko? Malitang boses sa tanong niya na napahawak pa sa tiyan niya dahil maging anak niya ay apektado ng tensyon. Sinundan ng mga mata ni Nati ang ginawang pagdukot ng nurse sa kanyang bulsa. May kinuha siya ng maliit na envelope. Nang buksan niya ito'y sulat kamay ni Gaston ng kanyang natagpuan. Natalia, I'm sorry. Binigo na naman kita. Hindi ko naman matutupad ang pangako ko sa'yo na pagsama. May isa lang akong pakiusap. Oras na mabasa mong sulat kong ito. Huwag mo na akong hintayin. Gaston. Walang pakundangan na bumuhos ang kanyang mga luha. Alam niya na malubha ang sakit nito pero hindi niya yung kailangang itago sa kanya. Dahil alam niya naman na ayaw ba nito na makasama sila ni Brixton kung sakali nang hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Saan ito pumunta? Bakit kailangan itong umalis? Umakyat ba ito ng Baguio para piliin ang kanyang ina na makasama? Saan ito pumunta ngayon? Saan? Sana yung natitirang araw ay sa kanila na lang ginugol. Ang sabi sa medical report nito, 6 months. Ipinanganak niya na dapat ang pangalawa nilang anak. Lumalabang sitwasyon nito at nagkamaling doktor ng findings. Gusto niyang alamin, gusto niyang makasagap ng details, ngunit paano naman niya yung gagawin? Kanino rin? Nati iha, ayos ka lang ba? Saklola ng family driver nila nang makitang hindi na siya makalakad pa. Lingid sa kaalaman ni Nati ng gabing yon ay nakatanggap ang kanyang kapatid ng tawag mula kay Gaston. Pinapuntang abogado sa ospital upang sabihin ang kanyang kalagayang inamin ng doktor. Nilahad din ni Nick na may nakausap siyang doktor sa Italy, kung saan kilala ni Gaston ng bansang ito. Noon pa man ay may malubha itong kalagayan ay nagsimula na siyang maghanap ng paraang kagaya na lang ng pagtulong nito sa paghihirap niya noon kay Nixa. Hindi papayag si Nick na mawawalan ng amang kanyang mga pamangkin kung kaya lahat ay gagawin niya. Nang gabi rin na yun ay nagbiyahe siya lula ng private plane nila. Labag sa kalooban na iniwan ng tumataganak na sinatit ang anak na si Brixton na hindi man lamang nakapagpaalam ng maayos sa kanila. Nais niyang hintayin ng umaga. Ngunit nagbigay ng abisong doktor na kung hindi pa sila aalis si paniguradong magiging malalang kondisyon. Tanging kapirasong sulat ng kanyang iniwan kasama ng puso niyang durog, sugatan na tumiiyak. Sa palagay niya, kung makikita pang asawa ay baka magbagong isip niya na gumaling. Baka piliin na lang niya na manatili sa bansa at hintayin ang kanyang katapusan dito. Ganun pa man ayaw niyang bigyan ng pag-asa si Nati. Dahil paano kung hindi rin siya gumaling? Nati, sagot ni Nick sa tawag ng kapatid nang marinig itong umiiyak at alam niya na kung bakit. Kuya Nick,
Tanging sambit nito na halatang hindi malaman kung anong kanyang gagawin. Diyan ka lang, hintayin mo ko, papunta ng Kuya Nick mo. Isang mahigpit na yakap pinigay ni Nick kay Nati nang magkita sila sa ospital. Pulang-pula ng mga mata nito at dulo ng ilong na alam niya na bumuhos ng mga luha. Sa huling pagkakataon, hindi man lang niya ito tinanong kung okay lang ba na iwanan niya kami. Sumbong niya na muling bumuhos na naman ang masaganang luha sa mga mata niya. Hanggang sa huling pagkakataon, napakamakasarili niya, Kuya Nick. Napakadamot niya, sobra. Walang anumang salitang namutawi sa bibig ni Nick. Inalo lang niyang kapatid at pinaramdam na hindi siya nag-iisa ng mga sandaling yon. Mula ngayon, kakalimutan ko na siya. Iisipin ko na habang buhay na niya kaming iniwan. Hindi na natuloy sa check-up si Nati ng araw na yon dahil hindi kumalmang kanyang emosyon. Sinama na lang siya ni Nick pauwi ng mansyon matapos nakausapin ng OB ni Nati. Nang gabing yun na hindi magawang makatulog ni Nati. Alam niyang wala na siyang mailuluha pero hindi mawala sa kanyang isipan. Kung saang lupalo pa nagtungo si Gaston, nais na natawagan si Doña Josefina upang kumpirmahin kung umakyat na ba ito ng Baguio, bagay na hindi ginawa. Kung naroon yun, nakarating na sa akin dahil tinawagan niya na ako upang kamustahin. Ilang gabi na hindi siya nakakatulog ng maayos sa pag-iisip kay Gaston. Oo, sinabi niya na hindi niya na ito hihintayin ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na sumagi pa ito sa isipan niya. Daddy, napalingon si Nati sa anak niya na si Brixton habang mahimbing at mahinang tinatawag ang ama. Nahikbi na naman niya na marahang hinaplos sa mukha ng kanyang anak upang kalmahin. Ilang gabi na rin na gano'n ang gano'n si Brixton. Mukhang maging ito'y dama ang pangungulila na kagaya ng kanyang nararamdaman. Biglang sumakit ang tiyan niya at humilab. Pinaghati niya pang dalabi sa sobrang tindi ng sakit noon. Maya-maya pinaramdaman niya na nabasa ng bedsheet ng kanilang kama na malamang ay ang amniotic fluid yun ng anak niya. Kuya Nick, manganganak na yata ako. Sigaw niya na hawak sa cellphone ng sagutin yon. Tarantang napapalikwas ng bangon si Nick ni ilang gabi nang natutulog sa kanilang mansyon upang alalain ang kapatid na buntis. Sa bilis nito'y kaganyang narating ang silid ng kapatid. Bumuntot naman dito ang asawa niyang si Krisa na alam na anumang susunod ang gagawin. Krisa, sabi mo kay na mami na manganganak na si Nati. Mauna na ako sa ospital. Ang mga bata, ibilin mo mabuti sa mga yaya nila bago ka sumunod sa amin. Pati si Brixton, okay? Tumangulang si Krisa na mabilis na rin doon na kumilos. Nagising si Brixton sa kaguluhan nila kung kaya naman hindi nila magawang iwan ito dahil siya marahipit na pagpupumilit na sumama at dinaan sila sa malakas sa pag-iyak kung kaya wala silang anumang choice doon. Kaysa matagalan na minabuti na lang nilang isamang bata upang maging lakas din ito ni Nati doon. It will be fine kapag nakarating na tayo sa ospital. Alo ni Krisa, hinaplos ang tiyan ng hipag, sila ni Nating nasa likod ng kotse. Sa gilid na nandun ang tahimik na pagmamasid na si Brixton. Sinikang driver, nasa passenger seat ang kanilang ama. Minabuti ni Miss Bentacourt na maiwan upang siguraduhin na magiging safe na muna ang mga apong nasa mansyon bago pa siya sumunod. Malalaking buti ng pawis ni Nati habang pinipilit ni Nick na bilisan ang pagmamaneho niya. Nick, dahan-dahan ka lang. Alam mo umuulan at madulas ang daan, saway dito ni Krisa. Nag-aalala na baka maulit ang nangyari noong mga nangas siya na kulang sa buwan at baka sa taranta ng asawi mapahamak pa silang lahat. Makakarating din tayo sa pupuntahan, kalmahan mo lang. Pabalagbag na tumigil ang sasakyan ni Nick sa harap ng hospital na hindi na inabala pang sariling ipark ng maayos sa pagmamadali. Nakaabang na kagad ang stretcher at ang mga nurse na kanilang pagdating. Naitawag na rin nila na may dadalahing pasyente doon kung kaya naman maaga itong pinaghandaan. Nang makuha si Nati ikagan itong dinala sa delivery room, ganun na lang pagdindeliryo ni Nati nang dahil siya labis sa sakit na nararamdaman. Hindi pumayag si Nick na hindi siya papasukin sa loob upang samahan lang ang kapatid niya kung kaya naman hindi niya mapigilang marinig ang paulit-ulit na pagtawag ni Nati sa pangalan ng ama ng kanyang pinagbubuntis. Hindi na bago yun, ganun din si Krisa sa kanya. Tatawagan ko siya, gusto mo bang marinig ang boses niya? Lapit niya na ginagap ng kamay, ganun na lang ang naging iling ni Nati na alam na kaagad kung sinong tinutukoy ng kapatid. Kung sakalin sa bingit ng kamatayan si Gaston, baka mapadali lang yun kapag narinig niya nito na nahihirapan. Kapag narinig siya nito na kailangan niya ngayon ng presensya nito. No, Kuya Nick. Namimilipit at nakangiwi pa rin sa sakit na marinig ang pagtutol niya. Sweat ran down her forehead. Butil-butil yon. Hindi niya na mapigilan ng mas lumakas ang pag-iyak, lalo na't patindi ng patindi ang paghilab ng kanyang tiyan. Mag-isa lang siya nung mga anak kay Brixton. Pero kinaya niya naman. Ngayon na may mga kasama siya at parang may mas bakit nahihirapan siya. Kinaya niya naman noon kaya bakit ngayon sobrang nahihirapan siya. Alright, hindi ko siya tatawagan. Kaya mo yan, Nati. Nakaya mo nga noon, hindi ba? Marahang pinisil-pisilinig ang nanginginig na palad ng kapatid upang bigyan nito ng lakas. Naranasan niya na yun kay Krisa ng 2 beses na niya na kaya naman alam niya nang gagawin niya sa ganitong mga pagkakataon. Ito lang ang ginagawa niya, sapat na yun sa asawa upang maging mas malakas at kalmado kahit na papano. Hinahawakan niya lang ang kamay nito at kakalma na.
Bumigat ang mga pilikmata ni Nick habang pinagmamasdan ng kanyang kapatid na nasa ganong kalagayan. Hindi naman niya masisisi ang dating governor kung absent to dahil sa valid na dahilan. Kung si Gaston ang kasama nito doon, pihado na mas magiging magaan ang pakiramdam ni Nati at magiging mabilis ang kanyang delivery dahil nandito siya. Dangal lang at nagkasakit naman ito sa mga sandaling yon ay kasalukuyang nakikipaglaban. Salamat Kuya Nick, patuloy sa pagigping sambit niya na hindi na maitsurahan. The delivery room was surrounded by white, with only the incandescent light above, which was so dazzling that it was blinding. In the unbearable pain, Natty looked up the light. The tears that slid down the corners of her eyes reflected white light. Under the light, tahimik niyang binanggit sa kanyang isipan ang pangalan ni Gaston na kada gagawin niya, sumasakit din ang puso niya. Sa totoo lang ay gusto niyang marinig ang boses nito ng mga sandaling yon, ngunit natatakot lang siya na baka kapag tumawag, ang kapatid niya ay mabigo lang din ito. Sabi nga nito sa sulat, huwag niya na itong hintayin. Ibig sabihin lang may plano na itong hindi sila balikan ni Brixton. Sa pag-alis nito ay may plano nitong gawin na naman sa kanilang ginawa nito noon. Ang kaibahan lang at nagpapasakit pa sa kanyang puso, alam niya na may karamdaman ng lalaki. Ang daya mo naman, Tadhana. Hindi mo malang sa amin pinaranas na magkasama sa ganito. Litanya sa isipan ni Nati na lalo pang nagpaiyak sa kanya. Buong akala ni Nick ay dahil yun sa sakit, ang hindi niya alam ay mas malalim pang pinaghuhugutan ng sakit na nadarama ni Nati. Kaya mo yan, Natalia. Kaya mo yan. Tanging alo ni Nick dahil yun lang ang alam niya. The pain came in waves and later, Nati was so dazed that she didn't even have the strength to miss or hate. She only felt that the child couldn't wait to come into this world in the compression. Naulinagan niyang malakas na iyak ng pangalawa nilang supling. Sobrang lakas noon na siyang nagbigay na kaginhawaan sa kanyang dibdib kahit na may bakas ng iba doong sakit. Marami siyang naisasabihin ngunit pinanatili na lang niya noong lihim sa kanyang isipan. 3:00 na madaling araw na yun nang magawa niyang mailabas si Gavrilyn Barcelo. Tatawagin kitang Gavi, mahinang usal ni Nati. Bago tuluyang panawan ng ulirat sa panghihina matapos na makitang munti niyang anak na patuloy lang sa kanyang pag-iyak ng malakas. Nagising na lang si Nati ay nasa kama na siya ng recovery room. Agad siyang niyakap ni Brixton na makitang pagdilat ng kanyang mga mata. Marahang hinaplos siya magkabilang pisngi niya ng likod na magkabila niyang palad na tila sinasabing magiging okay ng lahat simula ngayon. Hindi mapigilan ni Nati na mamasa ang bawat sulok ng mga mata. Ganun na ganun kasi marahil ang magiging gesture ni Gaston kung sakaling nandun ito ngayon. Ang yayakapin siya at iparamdam na muli sa araw na yon ay magiging okay ng lahat. Present ang lahat ng mga mahal niya sa buhay, ang mga magulang niya, si Nick at si Krisa saka si Nixa. Ang tanging wala lang doon ay si Sky at Brexa. At syempre ang side ni Gaston na si Doña Josefina. Kumustang pakiramdam mo, Nati? Nagugutom ka ba? May niluto akong soup para sa'yo. Alok ni Krisa na nagawa pang makauwi upang magluto lang noon para sa bagong anak na Ipag. Gumiti si Nati gamit ang namumutla niyang labis sa kamarahang tumango. Sa halimuyak pa lang na nilutong soup ni Krisa. Sinong makakatanggi? Halatang masarap yun na amoy pa lang. Akin na ihat ako na magpapakain sa bunso kong anak. Lambing ni Galyar na lumapit na rin sa kanyang kama. Malit ang ngiti nito, walang kahit na anong bakas ng galit ang kanyang muka. Bumakas ang kakaibang kalungkutan sa mukha ni Nati nang maisip na naman si Gaston. Malamang na mas masaya kung nandun ang lalaki. Bakit kasi ngayon pa siya dinapuan ng matinding sakit? Bakit hindi na lang after niya ng mga anak ko? Kung hindi naman, ay hindi na sana. Dad, agarang tutunin natin ngunit hindi pa rin naman siya dito nakaligtas. Ano, ngayong dalawa ng anak mo, ayaw mo na magpa-baby sa daddy? Natatawa nitong tawang hinawakan ng kutsara ng soup. Natalia, nahihiya ka ba? Gusto mo to hindi ba? Yung buong atensyon namin napupunta sa'yo. Nagsiselos ka pa nga dati sa Kuya Nick mo. Nagtawanan ng mga nandun sa tiradang biro ng kanyang ama. Pinakamalakas na doon ay si Nick na may nanunukso na ring mga mata. Parang gusto tuloy itong batuhin ni natin ang una niya. Kita niyo magkapatid ang ugali niya ni daddy ninyo. Singit ng kanilang inang si Rosita at bahagyang natatawa na habang nakatingin sa kanyang mag-aama na nagkukulitan doon. Sa kanya kayo nagmana ng pagiging makulit. Ngayon ay alam niyo na ha, hindi sa akin mga anak.